Ka-express, sa panahon ngayon, kapag sinabi mong modern NBA unicorn, automatic isang pangalan agad ang pumapasok sa utak ng mundo, Victor Wembanyama. Pero habang lalong lumalakas ang pangalan ni Wemby bilang posibleng susunod na mukha ng NBA defense, may isang Pinoy giant na tahimik ding nag-i-evolve, si Kai Sotto. At dito nagiging interesting ang usapan. Kasi kung offense ang pag-uusapan, maraming nagsasabing malayo pa si Kai kay Wemby. Pero defensively, doon nagsisimulang mabuo ang isang legit na NBA conversation, hindi dahil mas magaling si Kai overall, kundi dahil may specific defensive tools siyang pwedeng mag-translate sa NBA system. Sa totoo lang, isa sa pinaka-underrated na bahagi ng laro ni Kai ay ang kanyang timing bilang rim protector. Nung nasa NBL pa siya, ipinakita ng scouting reports na kaya niya mag-contain ng pick-and-roll situations at gumamit ng haba para maapektuhan ng shots. Pero kasabay nito, lumabas din ang malaking concern, lateral quickness, strength at defensive recovery speed laban sa elite athletes. At dito pumapasok si Wemby. Dahil si Wemby ngayon ang ultimate test ng modern NBA defense, isang 7-footer na gumagalaw na parang wing, may handle, shooting at absurd shooting blocking instincts. Katunayan, unanimous pa siyang napili sa NBA All-Defensive First Team at naging unanimous Defensive Player of the Year. Pero ang tanong, kung sakaling magkaharap sila someday, kakayanin kaya ni Kai si Wemby defensively? At anong NBA team ba talaga ang perfect fit para mabuhay ang career ni Kai? Ito ang usapang magpapainit ngayon sa basketball world. Kapag pinag-usapan si Kai Sotto laban kay Victor Wembanyama, maraming fans agad ang nadadala sa hype ng height comparison. Pareho silang sobrang tangkad, parehong may perimeter skills, parehong tinawag na unicorn sa iba't ibang punto ng kanilang development. Pero kapag tinanggal mo ang emotion at hype, doon mo makikita ang tunay na laban. At ang pinakamalaking tanong, hindi offense, hindi scoring, kundi defense. Dahil sa modern NBA, hindi sapat ang matangkad ka lang. Ang tunay na test para sa mga big men ngayon ay mobility, switching ability, anticipation, at positioning laban sa ultra-fast guards at stretchy bigs. At dito talaga nagiging espesyal si Wemby. Sa edad niya ngayon, si Wembanyama ay hindi na lang prospect, isa na siyang defensive monster ng NBA. Unanimous Defensive Player of the Year siya at kinatatakutan na ng buong liga dahil sa kanyang shot blocking at perimeter recovery speed. Hindi lang siya rim protector, isa siyang system disruptor. May mga possessions ngayon sa NBA na umatras ang offensive players kahit open lane dahil lang nasa paligid si Wemby. At dito mo ma-realize kung gaano kahirap ang magiging assignment ni Kai sakaling magharap sila. Kasi ang malaking lamang ni Wemby kay Kai ay hindi lang height, hindi wingspan, kundi movement. Mas mabilis ang kanyang hips, mas fluid ang kanyang lateral slides, mas explosive ang recovery niya sa switches. Kaya niyang humabol sa guards habang kaya pa rin bumalik para mag-block sa rim. At ayon mismo sa maraming observers at scouting discussions, ito ang isa sa pinakamalaking agwat nila ni Kai ngayon. Pero hindi ibig sabihin wala ng chance si Kai defensively. Sa totoo lang, may isang bagay si Kai na pwedeng maging weapon niya sa NBA, discipline sa structured defensive systems. Noong NBL days niya, may stretches kung saan maganda ang kanyang pick and roll, ang kanyang pick and roll containment at rim protection metrics, at kapag nasa tamang sistema siya, pwedeng ma-maximize ang kanyang haba at instincts bilang weak side defender. Ang problema lang, hindi pwedeng iwan si Kai sa island defense laban sa elite wings. Kailangan niya ng team na may strong perimeter defenders para hindi siya ma-expose sa switches. Kaya dito papasok ang pinaka-importanting usapan, ano bang NBA team ang best fit para kay Kai? Hindi sapat na basta makapasok lang sa NBA. Kailangan tama ang environment at kung titingnan mo ng mabuti, may ilang teams na pwedeng bumuhay talaga sa kanyang NBA dream, lalo na ang mga sistemang gumagamit ng drop coverage, structured rim protection at half-court defensive identity. Dahil kapag nailagay si Kai sa maling sistema, pwede siyang magmukhang mabagal, pero kapag nailagay siya sa tamang defensive ecosystem, posibleng mabigla ulit ang basketball world. At dito na ngayon, lalong umiinit ang debate. Kung magkakaroon nga ng totoong NBA opportunity si Kai, anong klaseng team ba talaga ang dapat kumuha sa kanya? Dahil sa modern NBA, hindi na uso
ang one-size-fits-all para sa big men. May mga sistema na kayang palakasin ang isang player at may sistema rin na kayang sirain agad ang kanyang confidence. At para kay Kai, sobrang importante ng fit. Kasi kung ilalagay mo siya sa up-tempo switching system na puro isolation defense laban sa mabilis na guards, delikado. Doon lalabas lahat ng kahinaan niya sa lateral quickness at recovery speed. Pero kung ilalagay mo siya sa team na structured ang depensa, disciplined ang rotations at may veteran perimeter defenders, biglang nagiging useful ang kanyang 7-3 frame. At dito pumapasok ang mga intriguing NBA fits. Isa sa pinakamalakas na fit para kay Kai ay ang San Antonio Spurs. Yes, ironic dahil andyan si Wemby, pero kapag tinitingnan mo ang sistema ng Spurs, makikita mong sobrang organized ng kanilang player development culture. Hindi sila basta sumusugal sa athleticism lang, mahilig silang mag-develop ng high IQ international big men na may passing touch, rim protection instincts at positional discipline. At isipin mo, kung may isang player sa buong mundo na pinakamagandang mentor para sa modern defensive evolution ng isang giant player, baka si Wemby mismo yon. Dahil ang pinakamalaking kulang ni Kai ngayon ay hindi skill, kundi adaptation sa NBA speed. At walang mas magandang training environment kaysa araw-araw mong kaharap ang pinaka-dangerous unicorn ng basketball world. Pero may isa pang mas realistic fit, ang Utah Jazz. At bakit? Dahil historically, mahilig ang Jazz sa developmental bigs at structured defensive scheme, hindi nila kailangan na maging superstar agad si Kai. Ang kailangan nila ay size, rim deterrence at rotational depth. Sa ganitong sistema, pwedeng gamitin si Kai bilang situational rim protector habang unti-unting dinadagdagan ang kanyang physical strength at defensive reads. Interesting din ang posibleng fit sa Dallas Mavericks lalo kung kailangan nila ng additional length at backup rim protection sa second unit. Sa NBA ngayon, maraming teams ang naghahanap ng low-cost developmental centers na pwedeng i-mold habang lumalaki ang cap pressure ng superstar contracts. Pero tandaan natin, ang laban ni Kai ay hindi simpleng makapasok sa NBA. Lampas na tayo doon. Ang tunay na laban niya ngayon ay kung kaya niyang mag-survive defensively laban sa pinakamapang-anib na offensive monsters sa mundo. At walang mas malaking simbolo niyan kundi si Wemby. Kasi kapag nakahanap si Kai ng paraan para maging effective defender laban sa klase ng movement, haba at versatility ni Wemby, ibig sabihin niyan, kaya niya magkaroon ng role sa modern NBA ecosystem. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.